So, another kwento na naman. So, anong nangyari sa akin nung teenager pa ako na nangatulong ako sa mga Pilipino, nung TNT pa ako, na wala akong trabaho na mapasukan. Kalahating taon din ako sa kanila. Ang ginagawa nila sa akin, yung mga anak nila na babae at lalaki, na hindi nila kamag-anak, kapatid na ang kapatid nung babae na amo ko, ang anak nung dalawa na Japanese, napunta siya doon sa lugar na yon. Kinakantot din nung amo ko na lalaki, yung dalawang bata na yun, pag wala yung amo ko na babae, na Pilipina rin, na Pilipino, ganyan-ganyan, tinitira niya sa puwit, sa harap, ganyan, and then, umiiyak ako sa labas nung ano na yon, nung lugar na yon. Umiiyak ako and lagi ako nakikita nung sa CCTV nung mga pulis, ganyan-ganyan. And sabi ko, kuya, wag niyo pong gawa ng masama yung mga bata na mga alaga ko. And nung time na yun, hindi pa ako nag 20 years old. And bigla niya akong binastos. And sabi ko, wag ako kuya, wag mo akong bastusin, ganyan-ganyan. And then, ginawa niya ako ng masama. Sabi niya, tsupain mong titi ko, ganyan. Sabi ko, wag po ganun. And then, talagang hinawakan niya yung buhok ko, ginanyan niya ako. And then, pinatsupa niya talaga ako nung titi niya. And then, sabi ko, kuya, wag po, ginanyan ko siya. And then, asset din ako noon ng undercover. Sabi ko, wow, itong pinakamahirap na asset na undercover ko, itong dalawang bata na to. And, sinabi nila na, Daddy, you're so bad, please don't hurt tita, ganyan-ganyan tita. And then hinahag ako ng mga alaga ko na, tita, please don't go. Sabi ko, magpakabait kayo, pag malaki na kayo, mag-aral kayo, and wag kayong gagaya sa tita na hindi makalaban, ganyan-ganyan, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga bata na yun na undercover yung ginagawa, ganyan-ganyan. Kung saan na yung taong yun namatay na siguro, na-cremate na siya yung gumawa ng molester na yun sa mga bata, kasi pinuntahan din siya ng mga police and sinet up din sila doon nung time na yun na umalis ako, kasi sinabi ng police na it's time na para kunin yung kasi nga pati yung asset namin na-rape na niya, at yung undercover talaga ayaw niya tigilan. And nasasaktan na niya yung asawa niya, kasi sabi niya parang gusto na niya mag-propose sa akin, yung rapist na yon. And then sabi ko, oh my God, undercover to, hindi to final relationship, ganyan-ganyan. And lagi akong umiyak sa labas, kasi si kuyang rapist na naman, nung time na yon, na parang nakwento niya sa akin, sabi niya, dati rin akong Marines, ganyan-ganyan, and then na-set up ako, and then nalagay ako dito sa area hanggang binigyan ako ng babae na tigbaliw na may business na mga alak, ganyan-ganyan, and na-set up ako. And sabi ko, kuya, wag niyo po gawa na masama yung mga bata, ganyan-ganyan. And magmula nun, hindi na niya ginagawa ng masama yung mga bata. Ang problema, ako ang ginagawa niya na masama. And merong one time yung mga alaga ko, ayaw nilang matulog. And sabi ko sa mga alaga ko, sabi ko, tulog na kayo, ganyan-ganyan. And then, lagi pa niya sinasabi na maligo ka para hindi ka maamoy ni ate, ganyan-ganyan, na meron akong ginawa sa'yo. And kasi undercover nga, hindi ako so dahil nung time na paalis na ako, ini-screenshot ko yung harap ko, yung puki ko, and sinend ko na sa police. And sinabi ng police, it's time na talaga na pasukin ng area, kasi nga yung ating asset ay pumapayat na, kasi nga lagi na inaaraw niya akong tinitira talaga. And sabi ko, wow, sabi ko, hayop na pagka-asset to, hindi ko na talaga kaya yung undercover. And si kuyang nade-develop na, and bumibili siya ng mga bagong damit, ng mga sapatos, and pumuporma, and nagda-diet, and pumayat siya.
And itong amo naman na si ate, sabi niya, sinong pinupormahan mo? Sabi niya, wag mo akong lokohin. Alam ko, si Jasmine to, itong katulong natin. Sabi niya, sisinturunin ko si Jasmine ngayon. And then, sinabi niya, Han, please, wag mo saktan. Sabi niya, nade-develop ka dito, no? May ginawa ka sa kanya. Sabi niya, palayain na siya. Sabi niya, and then, kung saan man si Kuyang Marines na set up, Kuya, rest in peace po. Kasi nga, ginawa nila yun na masama yun eh. Ginawa nila ng video sa police station. And ganun talaga eh, na wala akong magawa eh, na hindi ko na alam kung sana yung mga alaga ko talaga. Sana okay lang sila. So ayun, yun yung problema ko. Kung binawian ako ni Kuya, hindi. Pero si Kuyang Marines ay anak siya ng Manila, anak po siya ni Atienza, nag-government dito sa Pilipinas. So, pakihanap lang si Marines, shout out to Atienza, politician, pakihanap na lang si Kuyang, sinetap mang-rape sa asset na si ate na ako. Kung may sperm si Kuya, wala siyang sperm, and nung nalaman niya na wala siyang sperm, ayaw na niya akong tabihan, and parang nag one-on-one talk kami ni Kuyang Marines na sineta pala ako ni ate ng asawa ko, kaya pala ayaw niya magpakasal sa akin, wala na pala akong sperm, ganyan, and hindi niya sinaktan yung amo ko, yung si ate, hindi niya sinaktan kasi ayoko siya tawaging tita, tinatawag ko siyang ate, pero siguro naghiwalay sila, and kasi si Kuyang Marines hindi pa rin talaga tumitigil maghanap ng tahong ganyan, kasi sabi nila once raw na inalisan ng sperm ang mga lalaki, nagiging malandi raw sila, na parang babae na nagkakaroon ng menopause state raw, ganyan. So, dahil hindi pa ako menopause, meron pa akong egg cell, kaya siguro hindi ako lumalandi. So, matagal pa siguro kasi tinitingnan ko naman, ganyan. So, kung may sakit si Kuyang Marines, wala, kasi lagi rin sila nag-update. Shout out to Atienza family, ganyan. So, kung nabuntis ako ni Kuya na Marines, hindi. Kasi wala siyang sperm, and galing din si Kuyang Marines sa munting lupa nung kinuhanan siya ng sperm, and wala siyang sperm. Chinupa ko si Kuyang Marines, wala siyang sperm, and sabi niya, Jasmine, tigilan mo na, wala talaga, sabi ko wala, and sabi niya, may hinala ako dito kay ate girl na to, hindi siya mukhang katulong kasi tinitingnan ko yung paa niya, wala siyang kalyo sa paa, tapos malinis yung kuko niya, yung daliri niya malinis, tapos itong si ating boss, sabi niya, mukhang mas madam pa yung katulong sa'yo na nagtatrabaho sa hotel, na putang ina mo, may kabit ka sa hotel, at na kinuha mo pang sperm nung putang ina kasama mo sa hotel na yon para lang mabuntis ka, at dahil buntis ka, ayaw mo umuwi dito sa bahay. So ayun, kung si ate girl na madam na na naging tita na ay nasasaktan ako, hindi, kasi nga si Kuyang Marines ay na-develop. So ngayon, nung inintroduce ko si James kasi alam ni James, alam ng asawa ko na may nangyari sa amin ni Kuya na Marines na yon. So sinabi ni Kuyang Marines, if ever, Jasmine, magkaroon ka ng true love or someone that you live with, kailangan mo nang ipakita mo sa akin, kasi ay nako Jasmine, pag ikaw hindi nakapag-asawa, malay mo pag uwi kong Pilipinas, biglang popormahan kita. And then nung sinabi niya popormahan, pinormahan siya ni ati madam ng boss ko ng isang hampas ng sinturon at naglaban. Nag-away sila, and sabi ko, ate, kuya, tama na kasi aalis na ako. And sabi nga, paaminin mo si Jasmine, paaminin mo na undercover to kasi maraming nagbavirus
sa CCTV dito sa bahay na ginagawa nyo kasi hindi na niya makontrol yung emotion. And sabi naman nung amo ko, sabi niya, paalisin muna natin. Paano ba kasi nga si US Marines na ka-engage ko, na nag-propose, na tinapong ko yung engagement ring na binigay niya sa akin. Tinawagan ko, sabi ko, yung undercover natin, mukhang buti si Kuyang Marines ay walang sperm kung hindi mabubuntis niya ako. Yun ang sinabi ko naman doon sa taga Quezon na US Canadian Marines na ka-engage ko, na sinabi niya, mahal! Ganit na galit siya, sabi niya, undercover to! Ba't nadidevelop si Kuyang ng anak ng politician? Sabi ko, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na alam gagawin ko. Sabi niya, umalis ka sa area. Sabi ko, wala, hindi ako makaalis sa area. So, tinext niya si ate. Sabi ko, ito yung site or friendster ni ate. Ni ate ng amo ko. Gumawa ka ng paraan, sabihin mo, nakikita kami. Gumawa ka ng paraan para sabihin na may love affair kami. Kung ginawa niyo ni US Marine na ka-engage ko, dahil nga sabi, paano yung pangarap natin papuntang US? Paano yung petition sa Canada? Sabi ko, sandali lang, gawan mo ng paraan. Sabihin mo doon sa site, ate girl, bago ako dito sa Friendster, pwede mo bang alamin yung katulong mo at yung asawa mo kung may love affair sila? So, nung time na tinext yun ni US Marines, Chekwa, dahil Chinese siya ng Taipei, hindi marunong magtagalog si Chekwa. Ang nangyari na naman doon, sabi ko, ito na Kuyang ang aking lalayas na ako, and chinupa ko siya ng 2 hours and namaga talagang jawline ko. And habang si ate madam ay nasa hotel, na nag-undercover kasama ng mga pulis, kasi nandoon yung pulis kasama niya So tingnan niyo yung aking Pilipina na walang papel na katulong kung paano niya babuyin ang aming bahay, ganun. Tapos nung time na yon, sabi ko, aray, ang sakit ng jawline ko, ganyan. And then dumating ang aking amo, si ate girl, ng madaling araw, naligo na ako doon. Sabi ko, shit, itong pinaka-shit na undercover ko talaga. So, anong nangyari? Anong nangyari na naman? So, sinabi ng mga pulis doon sa undercover sa hotel, sabi, aray, ang tagal niya magtsupa, na ako, ang sakit ng titi ko. Pati yung mga pulis na kasama ni ate girl, sabi niya, hindi ko sinabi na tapos ngayon, shinare niya yon sa mga Pilipina at Pilipinos doon sa area, yung pagtsupa na yon. So, si ate girl na ako, na undercover, nag-viral. Kaso, dahil nga nanganak ako kay Hiro, kay Gabi, tumaba si ate girl. Pero meron silang sinasabi na meron raw nag-viral, na grabe raw magsupa daw. Na umabot daw ng 2 hours na chinupa niya yun. And sinabi na nga ni Kuya Marines, wala nang tatalo sa'yo, Jasmine, pagdating sa tsupaan na to. And sobrang tagal talaga. And then, sabi ni US Marines, ayong kamahal, bumalik ka na ng Pilipinas dahil hindi ko na kaya na napanood ko yung video. Sabi ko, putang ina mo, ito ang trabaho, pinasok ko. Tapos, sabi naman ni ate guys, sabi, nag-viral ang katulong ko. So ngayon, hanapin nyo kasi maraming umu-order doon sa videos. Ang gawin nyo, sundan nyo. So ayun, sinusundan nila kami. Sabi ko, ano na naman to? Hindi na ako nagtatrabaho doon. So, nung time na yon, sabi naman ni Kuyang Marines, if you see those, kasi alam niya ang address sa Quezon ni US Marines na naman ng US na si Chekwa. Tapos itong si Kuyang boss, nagsiselos kay US Marines na Chekwa. Sabi niya,
parang nasasabutay ang lahat ng business, ganyan-ganyan. Tapos sabi naman ni Ate Girl na boss, hindi kaya si Jasmine ang dahilan punot dulo nito? Tapos sinabihan naman siya ni Kuyang Marines nung time. Kasi sabi niya, yun ni live stream mo kami sa CCTV. Dahil doon sa mga police, dahil dinala ako ng police station. Kung dinala siya, oo. And then sabi niya, yung isa mo pang asset doon na babae, nandoon din at hinubaran siya doon sa police station. So ayun, hinubaran talaga siya. Tapos sabi niya, palalayain si Jasmine. And then sabi naman ni Ate Girl na boss, wag mong i-shoutout na na chance ka sa Pilipinas, Sabi naman ni Ate Boss na yun, sabi niya, gusto ko makita ang bagong boyfriend ni Jasmine talaga, dahil hindi ko siya titigilan talaga. Ang tagal nung tsupa ng 2 hours na yun. So ayun, yun ang nangyari. Hayop ka, matanda na ako, tigilan nyo ako. So ayun, ang nangyari noon, ang nangyari noon, pinalayas na ako si US Marines ng Quezon. Galit na galit, mahal, umuwi ka na. Sabi ko, hindi, wala pa, hindi pa ako naka-million. So ngayon, nakipag-hi and hello naman si James doon kay Kuyang Marines. And then nung nag-hi and hello sila, syempre si Kuya, yung kuya na yun na naging boss ko, or naging amo ko, may casino sa hotel, ganyan-ganyan. So, ayun, nung inintroduce ko si James sa kanya, sabi niya, Jasmine, Rebilla siguro to. Sabi ko, Kuya, wag mo nang anuin. Sabi niya, Elebabep to? Gumanon siya, sabi ko, Kuya, nagsasama na kami. Sabi niya, mag-ingat ka, Jasmine, mukhang Rebilla tong jowa mo na to, mukhang mas manyak pa to sa akin. Sabi ko, Kuya, please. Sabi niya, tapos si Kuyang Marines na, sabi niya, ingatan mo si Jasmine, kung may gas-gas siya, ibalik mo na siya sa Mindanao, and tigil-tigilan mo na, wag mo siyang paiyakin kasi hindi siya masamang babae. Na set up din siguro tong probinsya ng mistisa na to, kung pwede ko lang i-take out. Tapos nadula siya ng take out, paglabas namin nung gate, baka hinampas naman ni Ate Boss na, kala ko naka-move on ka na doon sa mga tsupa na yun, hindi ka pa naka-move on, ganyan-ganyan. So, kaya hindi ko pwede ipakita yung video na first birthday ni Hero kasi nandoon sila. And ayun, hindi naman ganun kadali talaga gumawa ng mga problema, diba? So ayun, sabi ni Kuya, sabi niya, nakikita ko to Jasmine sa casino, itong si Boylet mo na to Sabi ko, hindi pumupunta yan ng casino. Sabi niya, papaniwala ka na naman. Mukhang mas malibog pa to sa akin. Sabi ko, Kuya, hindi po. Sabi niya, hindi. Pagdating ng panahon, iiwan ka nito. Maalala mo lahat yung mga pangyayari na yon. Kasi nga, hindi maging kayo na forever, yun ang sinabi niya. And sabi niya, nakikita ko to kay kay Tausog na Zamboanga to kay DJ Rocky Rakitera, tong lalaking Boylet mo na to yun ang sinabi ni Kuyang Marines. And US Navy Marines din siya ng Atienza Farm. So mga mayayaman yun. Kung saan siya ngayon, baka nasa CIA na siya ngayon ng US. So ayun, sinabi niya, nakikita ko to kay DJ Rocky at kay kay Jacqueline to itong lalaking to, kasama niya to sa hotel, mga pedophiles to Jasmine, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano po yung mga ginagawa niyo doon sa sa mga kumbaga fake adopted kids niyo, di ba ginagawa niyo masama? Sabi niya, hindi. Kung ginagawa ko masama sila, mas masama to, mga 100% ang sama. So ayun, parang nagkakasiraan sila. And tuwing mag-grocery kami, nakakita ko nga si Kuyang Marines nung time na nagpaalam na sila dahil magpa-flight na sila dito sa Pilipinas. And sabi niya, kasi nakita niya pumayat ako, sabi niya, yun yung time na lagi ako pinapatulog ng asawa ko ni James, na lagi ako binibigyan ng sleeping pills, and hindi siya umuwi, minsan 2 araw hindi siya umuwi, kami lang ni Hero ni Gabi, ganyan-ganyan, and hindi niya kami binibigyan ng pera, minsan sa 1 buwan wala siyang
binibigay sa amin. And then parang nahiya ako kay Kuyang Marin. Sabi niya, Jasmine, anong number mo? Mukhang pumayat ka. Mukhang nag-iba na, bumalik ka na ng parang katulong ng mukha mo ngayon Tapos hindi ako nagsasalita. And sabi ko, ayoko po yung ibigay ang number ko, ganyan. And siguro nung umuwi sila, pinag-usapan nila ako sa bahay na sabi, Jasmine, siguro inaapi yun. Kasi matagal ako sa kanila, halos kalahating taon ako sa kanila. Alam nila na lagi ako nauubusan ng pera. Kaya siguro nagsabi siya ng pagsabi niya ng number ko. Alam niya na ginugulpi ako ng asawa ko nung time na yun, pero hindi ako nagsasalita. Sabi niya, Jasmine, meron na silang anak, di ba? Kasi nga, kinarga niya yung anak nila, first anak ni James at ni Raketera, ni DJ Rakay na Jacqueline na yan ng Caloocan. Sabi ko, hindi na ako nagsasalita. Nung time na nakita niya si Jacqueline talaga, nung time na yung kasama yung bata, kasi hinabol talaga nung boss na yun, kasi boss talaga siya boss siya, pero ayoko pangalanan. Yun yung time na kumbaga magpapaalam na sila para pumunta na ng ibang bansa nung time na yun, and may ticket na sila, and nagkayan hello rin sa kanila si Jack nung time na yun, and nawalan pa ako ng 6,000 pesos. Siguro binigay ni Jack doon sa mga bata yung pera na yon, and hindi sila ginugutom ni sir na Japanese. Yun nga lang, wala nang sperm si Marines na Japanese na Atienza nung time na yun. Sinabi niyang, Jasmine, pag naging homeless ka ulit, balik ka ng pag-aaral, hindi mo deserve na maging katulong, ganyan. So, wala, tuwing inaapi ako, naalala ko lang yung mga time na yun. Kasi nga, nung pumunta ako sa kanila, walang-wala talaga akong pera, tinatanong nila kung saan ako, hindi ako nagsasalita kasi galing din ako ng casino nung time na yun. So, ayun, hindi ako dahilan kung bakit nawawala yung mga anak nila. Matanda na yung mga anak nila. Kung mga anak nila nawawala, yung anak ko rin, si Hiro Gabi, hindi ko pa rin nakikita So, loob ng magdalawang taon, nung New Year ko nang nakita, hindi nila ako binigyan pambiling ticket Umalis sila nang walang paalam, hindi ko alam saan sila pumunta So, ayun, yun ang sinabi niya sa akin. And nung time na sinabi ko kay Kuyang na Kuya Boss na tigilan na yung mga bata, tinigilan na niya, hindi na niya ginagawa ng masama. And sabi niya, kaya naman kasi ako nanggigigil ng babae talaga. Then yung si ate boss mo talaga, ayaw niya umuwi ng bahay. Hindi ko alam. Nakita ko rin may kasama siyang lalaki sa hotel, and nasaktan ako, and nag-propose ako sa kanya. Tinapon niya yung proposal na gold na wedding ring na pinropose ko sa kanya, and ayaw niya magpakasal. At ang masakit pa, wala na akong sperm talaga ngayon. And hindi ko na alam kung saan ako pupunta. And ginawa niyang katulong yung si Kuyang Boss na Marines na yun. Ang trabaho lang niya, tagalinis ng sasakyan, tagadampot ng tahi ng pusa, tagalinis, tagaluto, ganyan-ganyan. Tapos pag nung time na nakikita niya kami, na parang nagbibihis kami ni Kuyang Boss, nagkagalit siya. Sabi niya, pumuputi ka ngayon, Jasmine. Ano bang glutang ginagamit mo? Sabi ko, wala po ate. Sabi niya, ay, itong isa naman, boy-boy na to sa bahay. Parang okay lang sa kanya mag-boy-boy. Then pinapakain to ng tahong na Jasmine to. Ginanyan niya kami. Sabi ko,
kasi nila live stream mo naman kami, tapos sabi, sumasagot ka pa, ganyan-ganyan, and then pinaiyak niya akong buong gabi, and nakatingin sa akin si sir na Japanese na boss, and sabi niya sa asawa niya, sabi niya, kung hindi lang na-hold ko yung business talaga, iiwan kitang babae ka, nananakit ka. And sinabi no ni ate girl na boss na, mas pinili mo pang katulong kesa sa akin. And sinabi ng mga anak niya na, Mommy, the babysitter, the tita babysitter is done in you. The tita Jasmine, the babysitter, is a good babysitter. She not doing anything. Daddy want to kiss her every time. So ayun. And we are not saying no to her because she is also beautiful. She is not a sex slave and helper and housemaid and babysitter. She is a runaway teenager. So yun ang sinabi nung mga alaga ko. Talagang binanatan niya ng sinturon, pinalo-palo niya. And sabi ko, ate, tama na po. Huwag niyo nang paluin mga alaga ko. Sabi, bakit gusto mo pati ikaw isasama ko na paluin ng sinturon? And sabi ko, gusto ko nang umalis talaga. And nung time na yon sinabihan ako ni US Marines ng Quezon na, mahal, kailangan mo nang mag-flight pabalik na ng Pilipinas. Let go the salary, makuha pa yan. And nung nakita ko si US Marines ng Quezon, nag-message pa ako kay, sino ba tong DJ na to? Oh my God, nakalimutan ko. Si Papa Jack, nasabi ko, nakipagkita ako kay US Marines ng Quezon. And kinilig si Papa Jack nung time na yon. In on-air niya na, shout out to Jasmine, ganyan-ganyan, nakipagkita kay US Marine ng Quezon. And wala na, patay na si US Marine Quezon. Nakita ko yung mga viral video niya, and it's 10 years ago na. And kung merong sperm si US Marines ng Quezon, wala siyang sperm. Kasi bago kami nagkita ni James, nagkikita na kami noon, and sabi niya, mahal, wala akong sperm, diba? Sabi ko, wala siyang sperm talaga. And tuwing sasabihin kong wala siyang sperm, naiiyak siya. Sabi ko, hayaan mo na, kasi pwede naman tayo magsama na hindi tayo magkakababy. Kaya nung time na nakita niya na nabuntis ako kay Hero, sabi niya sa akin, sabi niya, mahal, ang swerte niya, di ba? Ganun siya, sabi niya, swerte naman nung noon, kinasal pa kayo sa Katolik, no? Ang swerte niya, tapos umiiyak ang puta. Sabi ko, lagi naman niya ako sinasaktan, mahal, hindi naman niya ako mahal. Sabi niya, ang swerte niya, di ba? Dahil meron siyang sperm, galit na galit siya talaga. Tuwing sasabihin niya yung swerte na yun, hindi swerte yun, nagagalit siya. Sabi niya, parang, bakit kayo ang nagkatuluyan? Ba't kayo yung kasal na inalok ko sa panahong hindi mo pa nakilala? Yung asawa mo, ng 19 years na kayo nagsasama ngayon, bakit kanya niloko? Dahil nga nalaman niya, kasi sabi niya, mahal, yung boss mo na si Ate Boss, pinapaviral niya ang sex video nila ni Jack ni Rakitera. Sabi niya, kasi, sabi ko, kasi nga update nila ang Luzon, Visayas, Mindanao and international na satellite. Sabi ko, oo nga, meron na silang anak. Sabi niya, nung nagkita kami, sabi niya, pwedeng hindi ka na muna bumalik. Yun yung 2009. Sabi ko, hindi pwede kasi nagkita kami nung 2009. Nagpaalam ako sa kanya kasi silang navigator ng US Navy talaga. Sabi ko, and Chinese siya. Ayun, taga Hong Kong din siya. So, hindi siya masyado marunong magtagalog. Chinese talaga siya. And meron na siya mga anak ngayon sa surrogate sa Canada at US. And hinay and hello naman nila ako. And pumunta ng Zambales yun. And kamukha talaga ni US Marines ng Quezon yung anak niya. At parang sinaniban si Boy. Kaedad siya ni Hero. Ano rin siya, 15 years old na, hi, kumusta po kayo? And naiyak na naman ako. Sabi ko, bakit bumalik?
yung kaluluwa ng 10 years nang namatay na US Marines, and kasama niya yung mga pinsan noon sa Quezon. Sabi ko, bumalik siguro sa kaluluwa niya yung ka-engage ko sa Quezon, and nag-message siya ng kumusta, and hindi ako makatulog, iyak ako ng iyak, ganyan, and ayun. So ayun, sinabi niya, mahal, pag sinaktan ka niya at pag sinabi na niya na ayaw na niya sa'yo, tumakbo ka na papunta ng Cotabato City, Mindanao, and mag-file ka na ng annulment ng divorce and hanapin mo na ang sarili mo. Yun ang sinabi niya sa akin. Kung saan siya ngayon, nandun din siya nakalibing sa Quezon, and 10 years na siyang patay sa panahon ngayon, and yung libingan nila magpamilya sa Quezon, then ni-massacre sila sa Quezon. Nilabas nung politician yung mga puntod sa labas nung magandang kumbaga libingan sa may Quezon na na-vlog ko rin, and hindi ko alam bakit nyo inaapi ang mga Marines from Luzon, Visayas, Mindanao, and International. Ba't yung hindi pinasok yung libingan nila doon mismo? Kasi wala silang pambayad siguro ng life insurance, kaya nyo nilagay doon sa labas. So ayun, nag-ayan hello naman ako sa mga pamilya niya, and minasakir talaga sila, walang natira. So ayun, nag-viral din sila bago ang COVID. Yung mga kamag-anakan niya, yung chinap-chap doon, nakipag-away sa barangay dahil merong posisyon, tas pinaalaya sa barangay. So ayun, wag niyo na akong gawing tanga, wala akong kasalanan talaga. Lagi na lang ako iniiwan ng mahal ko sa buhay. Bakit ba? Nadagdagan pa na yung lola ko namatay rin pala sa probinsya, so hindi ko na alam saan ako pupunta. Inis na inis ako, ayoko kumain, wala akong gustong gawin. So ayun, nung time na yun na nag-aaway kami ni James, nagme-message ako sa kanya, sabi ko, inaaway niya ako, ginugulpi niya ako. Sabi niya, mahal, alam mo na ba't ka ginugulpi? Nagbabiral sila nung babaeng yun. Siya ay Thailand Marine, Singaporean, and also Tausog ng Zamboanga, Basilan, and also nag-serve din siya sa Awang Airport. Sabi niya, and also meron din siya sa Homeland Security ng Jerusalem. Sabi ko, saan na ako ngayon titira? Yun ang sinabi. Sabi niya, mahal, sabihin mo na hindi mo na kaya sa asawa mo, and wag ka nang bumalik. So ngayon nakita ko naman siya sa Sogo ngayon sa Nopaliches, buntis na naman siya, kaya siguro nawala yung pearl. Baka nagpe-prepare sila sa pampasies nung asawa niya, kasi nag-live-in sila, and nagpakasal sila ng secret marriage, and dahil Marines ang connection ko at police at military, kahit isikreto niya yan, magla-live pa rin sila. And nalaman din nung si US Marines ng Quezon na pedophiles, yung raketera na Jack Raketera, at saka si Richelle, at saka si Tanya Chinita, at syempre si James, sila ay mga officially pedophiles. So nung nalaman niya, sabi niya, mahal, mag-ingat ka, kasi ang target ngayon ay hindi ikaw, si Asian Boy. Sabi niya, kasi gusto ko pumunta sa binyag ni Asian Boy, pero hindi ako makapunta kasi baka makita ako. And sabi ko, kasi nung binibinyagan dyan, sabi ko, mahal, anong gusto mo na ipangalan sa baby? Yung matapang na pangalan. Sabi niya, bakit yung tatay hindi kaya bigyan ng pangalan ng anak? Sabi ko, ayaw niya bigyan eh. Sabi niya, putang ina niya, kunin mo yung bata, wag mong pabinyagan, tumakbo kayo sa labas. Sabi ko, ang layo ng Hong Kong. Wala kaming pamasahe, walang passport ang bata papuntang China. So ayun, wala na ako magagawa nung time na yon. Sabi niya, pag nawala ako, mahal, rebuild those setup and all those asset, and hindi ako magagalit kung tinapon mo yung engagement ring na yon. And hindi niya sinabi kung diamond or
Swarovski yung engagement ring na yon. Basta hinaglang niya ako and sabi niya, mahal, ang mahal nung singsing, ba't mo dinagis? Sabi ko, ganun ako pag nagagalit and tinapong ko yung bago ako mag-flight kasi ayoko mag-flight. And sabi niya, mahal, sunduin na kita. And then sabi ko, mahal, tinapong ko yung engagement ring. Sabi niya, hindi mo ba alam, binigay ko yung engagement ring na yun kasi pag nagkaroon ka ng pag ni-rate ka sa ibang bansa, pag nakita yung engagement ring na yon, hindi ka nila gagawa masama kasi married ka na noon. And sabi ko, wala na, natapong ko na sa kanal. Sabi niya, hayaan mo na, bili na lang tayo pag na-finished contract mo na ang 2 years, balik ka dito ng Pilipinas and manunod tayo ng sine, pupunta tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao, and International. So yun ang message niya. Kaya ito lang message ko sa'yo, magsama kayong dalawa! Hayop ka, tigilan mo na ako punyeta ka, ang dami mo nang namatay ikaw pa rin nananalo ngayon hindi mo sinabi kung saan ang flight mo, ni Hero, ni Gabi, hindi mo pinakita ang ticket mo, madamot ka, hayop ka, sinungaling ka, wag ka na magpakita sa akin kahit kailan, hinagis ko ang TV mo sa labas. Kung ang diamond ring kaya kong itapon sa kanal, ang TV mo pa kaya na 5,000 pesos ang hindi ko kaya basagin, hayop ka Kala mo ikaw lang ang may forever? Bumalik ka ng Zamboanga Basilan ngayon! Gago ka! There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.